ikaw din ay nag-ano, no, ginagawa mo events hosting, Yes, event coordination. hosting. Yes. Nagbubuo tayo ng mga events, so kasal, binyag, lamay lang hindi. Sayang. ang laki kaya, it's $1 billion Business, lucrative industry. business yun, di ba? Patay. Ang patay. Mas maraming patay kasi nabubuhay. Yes, Totoo nga, Pukain mo lang ulit, tapos ilibing mo ulit. Kita na naman yan. Hindi, pero yung bakit ka napasok naman dito sa events hosting and coordination? Kasi creative ako nung bata pa lang ako. Tapos madaldal ako. So sabi ko, let me use that as my weapon to enter the industry ng pag-host. Kasi yung nakita ko dating outlet, na hindi mo kailangan ng 4-year degree. Kasi dati gigil-gil ako magtrabaho. Gigil ako magtrabaho. Tapos nag-try ako mag-freelance. Di ba, mga freelancer, singer ka, gitarista ka, o kaya makeup artist ka. Wala ako nakita outlet. So sabi ko, sige, pag-host na lang. Nag-start ako sa mga kaedad ko kasi 18 lang ako noon. Nagde-debut yung mga kaibigan kong babae. Sabi ko, sige ako mag-host. Ganyan. Hanggang sa tanginang 30 na sila nag-debut, puro libre. O nasanay na ako, parang OJT ko na yun. O game na, sabak na sa buong Pwede buhay. na, kasi Oo. lahat naman gano'n nagsisimula eh. O, Debut. libre muna. Oo. Pro bono muna. Oo, para lang ma-enhance mo rin yung skills Skills mo. mo. Correct. Tapos nung na-enhance mo na, pwede ka na maningil pa konti. Magkano yung unang TF mo? Ay, 500 lang. 500 lang. Na-try ko pa may debut. Debut, no? Tapos, barangay lang, sa court lang kami, kalahati pa. Yung kalahating court, nagbabasketball sila. So, kaya na lang pag natama ka ng bola. No? Kalahati, debut. Sinabay mo na yung pag-announcer dun sa basketball eh, no? Ayun pa naman yung mga debut na ano, yung init na init yung mga nasa 18 roses na may Tapos makati na yung kilikili kasi yung mga gown nila. Tapos nakakatawa doon, tangan yan, kapag sasayawan na, wala kaming music, ang dalala yung videoke. Ito real talk to, di ako nagsisinungaling. Videoke lang. Kada next dance, okay, 10, 20. 7, 2, 3, 5, 2. Ang ganda. Oo, pipindot Benga, ka. boys are ka. Mali! Stop mo! Stop mo! 10, 10 gold, pando bale, ganyan. Kitchina del Medley. Oo, ganon. Ano ba pinakamahaba dyan? Bohemian Rhapsody lang? Hindi, pinakamahaba yung kay yung sa Pasko, yung pag kumakasino sa Chan medley. Pag kumakain sa buffet, pipindutin mo yun. Oo, takin na yun, no? People, ano yun? Christmas in our hearts, debut. Kumakain kayo ng cordon bleu. Christmas carol, mga pinapatugtog. Pero naranasan ko din yun. Tapos may mga events place pa. Sasabihin sa package nila, uy, kasama na po yung lights and sound sa amin. Yun pala, ilaw lang ng mismong venue. Tapos Bluetooth speaker. Ilalagay pa sa, ikaw pa magkoconnect. Tangan na kayo, narinig ko, Shopee! Nag-event kami. May ads pa. Ang hirap din nung no, pagka ganyang kasama na sa lahat. Minsan, hindi mo rin hindi mo rin, paano hinahati yun? Kasi ikaw ba kasama na sa package mo yung... Sa akin lahat, oo. Nag-host ako rin nag-aayos nung, pakiyawan niya siya eh. Pakiyawan siya hanggat kikita ka. So bubuuin mo yung event, tapos syempre outsource ka na lang. Kuha ka na ng mga freelancers, magpapatong ka na lang. May mga pet peeves ka ba pagdating sa hosting naman? Oo, lalo na pag main character yung host. Oo. Kasi ako, founder ako ng Behind the Mic Philippines. Grupo siya ng mga host. Oo. Number one yung dati, sinasaway ko pa yung mga ka-member ko. May mga member ako naka-salsa outfit. Yung tipo, makarena. Oo, entrance siya. Yun yung introduction niya. Na parang ano bang meron? Si Willie Revillame ba papasok? Teka lang. Parang ang sa akin kasi pag host ka, you are there to highlight the event. You are not the highlight of the event. Or the celebrant. Oo. Dapat sa kanila attention. Although, syempre, it all boils down to preference. Baka kinuha ka kasi ng couple kasi gusto nila yung sayaw-sayaw mo, performance mo. Pero sa akin, medyo no-no yun eh. Kailangan klase lang tayo. Oo, may ganun akong nung pinuna ko rin yan, nababash din ako. Kasi nga, kung yun ang gusto ng, kung yun nga ang gusto ng couple. Ako, hindi naman yun ang gusto ko. Preference mo yun eh. Ba't ka nang babash? Hindi yun ang gusto ko eh. Ka pala eh. Bakit? Hindi yung couple na yun ang pag-podcastin mo. Kaya nga, huwag ka Sila makinig. mamili. Umili ka pala eh. Podcast ko to eh. Pwede ba yun? Pwede ba ako magsalita para sa sarili ko? Wala akong content pag di ako nag-opinion. Tsaka kasi nakakainis nga. Pagka yung sa akin, preference ko rin talaga yung syempre, gusto ko ang highlight talaga yung couple or yung kung sino man ang nagba-birthday. Pero pag kasi in-entrance mo na Oo. and tonight,
At saka isa pang pet peeve ko, yung mga, sa LGBTQ mga host tayo, yung gusto magpatawa in expense of their audience. Nang-o-cry. Oo, nang-o-cry. Sa akin kasi okay yun kung talagang hinar ka for that eh. Pero kung minsan meron ako na-tsempuhan, bisita naman ako, pinatayo niya yung isang kamag-anak namin, sabi niya, tita, Grace, kamusta na? Masarap ba yung pagkain? Nakakain na ba kayo? Opo. Halata naman, nakita ko naman halata naman, nakakain na kayo. Busog na busog. Busog na busog daw. O na-offend yung tita ko na parang, medyo foul tayo doon. Medyo foul yan. At unang-una, pumunta kami dito para kumain. talaga. Kasama to sa program yung pagkain, putang ina mo. Ay di, doon ganun. May medyo pagka nandun ka, ikaw yung audience at merong nag-host, medyo nag-cringe ka sa mga ibang ganun. Oo, nag-cringe talaga ako. Lalo na ako, alam ko yung susunod na flow, alam ko yung tama't mali, mga hindi sinabi. Sa akin, grammar, walang problema gaano. Okay, Pinoy naman tayo, naintindihan natin kung wrong grammar ka. Yun lang ayoko, yung parang mas nakukuha mo pa yung attention ng tao kaya sa isang mismong program. Meron ka bang favorite filler word? Okay. There you go. Ginagamit mo ba yun? There you go. Oo. O kaya gagsti. Iba yun. Klase nga. Klase, okay. Okay, mali. At the end of the day. Ayan, at the end of the day. Teka, kakaumpisa pa lang Patapos na yung program. Ladies and gentlemen, at the end of the day. Thank you for coming. Tapos na pala, ang bilis pala ng program na ito. Ako ayoko naman ng sobrang haba na program. Ako sa akin max ang 1.5 to 2 hours na. Okay na ako. Ang problema ko lang kasi pag kanyari sa mga events, as mga, lalo na pag wedding, kahit gaano mo ko gustong paikliin yung program, nagdidepende lahat yan dun sa SD. Sa same day edit. Same day edit. Kahit gusto mo na ako 2 hours max na sa akin, kasi may 45 minutes ka pa para kumain. Tapos yung matitira doon. Pero minsan, kapag hindi umaabot sa same day edit, so kailangan mo talagang mag-adjust. So, tapos dati naabot ako pa dati ng mga kasabay ako nag-18. Lahat na lang may 18 sila. Ang inang yan. 18 shoes, 18 cutics, 18 bags. Lahat yun magme-message. 18 cutics. 10 nga lang. Oo. 18 earrings. Ginawa ng negosyo. Lahat ng bisita nag-i-part ng 18. Magme-message lahat yun. The 18 ka na. Pwede ka nang makulong. 18. Mga ganun. Ay, oo nga. Yung mga ganun linyahan, di ba? Bakit ganun? Alam mo nung kapanahunan ko na nag-host na uma-attend din ng mga debo-debo, hindi pa umuuso yung term na yun. Hindi yung statement na ganyan na pwede ka na makulong. Hindi ko naririnig yan dati. Pero ngayon, nung huling in-attenda natin ng debo, first time ko lang ulit umattend ng debo, parang doon sa 18 na yun, 3 beses ko narinig yung pwede ka na makulong. Bakit? Criminal ba talaga ito? Sasabo ba kayo mga tropa? Gusto ko talaga siya makulong. Sa pamilya nyo ba? Ano ba to? Drogista pala. Ano ba to? Debo nang nasa flood control. Pogo ba kayo? Tapos isipin mo lahat yun magme-message, lahat na i-introduce mo. Tangin na ngayon, naglilipat na ng araw, hindi na birthday ng debutant, may message pa rin. Kaya ginagawa ko minsan doon, naulit na yung huwag ka magbabago Iba naman. Di ba meron ka rin content about sa photo and video ba? Yes. Ano naman yung take mo doon? Hindi, ang take ko kasi doon, para sa akin, yung lalo na, nagsimula ako sa wedding, almost 1 dekada na ako, host, organizer, nagiging too manufactured na siya. Na parang ito na dapat gawin. Biruin mo, kalahati pa lang nung araw, pagod na yung couple, pagod na yung celebrant. I can remember, sinabi ko to sa video ko, merong isang moment doon magkikiss yung couple. Nagkikiss sila, nag-first dance sila. Tapos dumarating yung videographer. Sige ma'am. Liyad ka, sir. Kiss mo siya. Tapos ikot mo siya. Na parang nawala yung moment eh. Parang turuhanan. Oo. Parang artista na lang yung couple eh. Shooter ka ng aso? Minsan nahuhulog din ako sa trap na gano'n yung pagkikisin mo yung couple. Kasi may mga nagkakalansing. Ay, narinig po natin na gano'n. Naplapan naman po kayo, nay at tay. Minsan di ko na pinapansin. Catch us every week on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. At syempre, i-follow na rin ang official social media pages sa Facebook, Instagram at TikTok para lagi kang updated sa masayang biyahe at kulitan sa kalsada.